Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid ko sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumusta ang iyong kalagayan kasama ang banal na Quran sa buwan na ito na marangal? Ang buwan ng pinagpala, ang buwan ng Ramadan. Tulad ng sabi ng Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sa buwan ng Ramadan, na sa kanya ipinahayag ang banal na Quran bilang patnubay, gabay sa sangkatauhan. So walang pag-aalinlangan na ang Quran ay malaking bahagi sa buwan na ito. Dito ipinahayag ng Allah, isa sa mga gabi nito sa Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Tunay na aming ipinahayag siya, ang banal na Quran, sabi ng Allah, sa gabing dakila, ang Laylatul Qadr. Malimit o karamihan sa mga Muslim ay hindi nabibigyan ng panahon ang banal na Quran. At ang ilan sa atin, maging sa buwan ng Ramadan, ay hindi niya nabubuklat ang Quran. O wala siyang oras, wala siyang time sa pagbabasa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang hindi nawawalay, hindi niya nabibitawan ang kanyang cellphone sa kanyang mga kamay. Na kung saan ay halos araw-gabi ang binabasa niya, ang binubuksan niya, ang tinitingnan niya ay ang social media, ang kanyang cellphone. Nasaan ang Quran sa buhay ng isang mananampalataya? Kaya't ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagreklamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ar-Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, o aking Panginoon, inna qaumi, tunay na ang aking kaum, ang aking mamamayan, ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mahjura, nilayuan nila ang Quran. Iniwan nila ang Quran. So sa aya na ito ay nagreklamo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang kaum ay ipinagpaliban ng Quran. Hindi binigyan ng halaga ang Quran. Kapatid sa Islam, ngayon ay buwan ng Ramadan. Pagkakataon na ikaw ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakataon na ikaw ay magbukas, buklatin mo ang Quran, sapagkat ito ay aklat para sa iyo. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ito ang aklat, sabi ng Allah, la rayba fihi, walang pag-aalinlangan dito. Hudan lil muttaqin, ito ay gabay sa mga yaong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan mo ng halaga ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaki ang reward at ang gantimpala nito ng pagbabasa mo sa banal na Quran, sa salita ng Allah. Sapat na marinig mo ang gantimpala na sa bawat titik, sa bawat letra na bibigkasin mo sa aklat ng Allah, ay magkakaroon ka ng gantimpala. Hasana, wal hasanatu bi ashri amthaliha. At ang hasana na ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dodoblehin hanggang 10 doble. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf. Hindi ko sasabihin, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang alif lam mim ay isang letra lang yan, bagkos ang alif ay harf, letra, ang lam ay titik, letra, ang mim ay letra, na kung saan nangangahulugan na sa tatlong mga letra na ito, sa pagbigkas mo rito, ay mayroon ka na kaagad 30 mga hasana. Allahu Akbar. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan, higit niyang binibigyang halaga ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumarating sa kanya si Jibril, at si Jibril, sabi ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ay dumarating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa bawat gabi. Ya'rudu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran, binabasa sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Fayatadarasani bil Quran. Nire-review niya ang Quran, binabasa niya ito kay Jibril alaihi salatu wasallam. Nangangahulugan lamang ito na ang buwan na ito, buwan ng pagbabasa ng Quran, mga kapatid sa Islam. Kung kaya't ang mga salaf radiyallahu ta'ala anhum, kapag dumating ang Ramadan, wala silang ibang binibigyan ng oras kundi ang pagbabasa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng sinabi ni Az-Zahari rahimahullahu ta'ala, idha dakhala Ramadan, kapag pumasok ang Ramadan, kanyang sinasabi, ito ay syahrul Quran wa it'amut ta'am. Ang buwan ng Ramadan, sabi niya, ay buwan ng Quran, pagbabasa ng Quran
at ito ay buwan ng pagpapakain ng mga pagkain sa may hirap. Ibig sabihin ay pagtulong at pagpapa-iftar. Kagaya ng sinabi ng isa sa kanila, kapag pumasok ang buwan ng Ramadan, inkabbu alal masahib. Bawat isa sa kanila ay pumupunta sa kaniyang mushaf, ibig sabihin sa Quran. Bawat isa sa kanila, ang mga salafus salih, ay hinahawakan ang kaniyang mushaf at binubuksan ito araw-araw, na kung saan binabasa nila ito sa mga gabi, sa kanilang mga pagdadasal, at binabasa nila ito sa mga araw. Tulad ni Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ang banal na Quran ay nababasa niya lahat sa gabi at ganun din sa maghapon, nababasa niya lahat. Ibig sabihin, 2 beses niya nababasa, isang beses sa gabi, isang beses sa maghapon. Ito ay hindi sa loob ng salah. Iba pa yung pagbabasa nila kapag sila ay nasa loob ng salah. Si Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, kapag buwan ng Ramadan, isinasara ang lahat ng mga aklat, isinasara ang mga hadith, at humihinto sa pagtuturo. Pagkos ang kanyang ginagawa ay nagpo-focus siya sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binabasa niyang paulit-ulit ang mga salita ng Allah, ang banal na Quran. So mga kapatid sa Islam, bigyang halaga sa buwan na ito ang pagbabasa ng Quran. Huwag mong sabihin na ikaw ay hirap magbasa ng Quran. Ikaw ay hindi marunong magbasa ng Quran. Ikaw ay nahihirapan, nauutal, nabubulol sa pagbigkas sa mga ayat ng banal na Quran. Bagkus, lagi mo tandaan, lagi mo isipin na kung saan sa pagbabasa mo ng Quran, bukod sa mayroong kang reward sa bawat letra nito, doon sa hirap, pautal-utal sa pagbabasa ng Quran, ay ginagantimpalaan ka rito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, yaong mahusay, magaling magbasa ng Quran, makasama niya ang mga matataas ang antas niyang mga anghel, mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa alayhi shaq wa huwa yatata'ta wa alayhi shaq, at siya naman na nagbabasa ng Quran na kung saan ay nauutal, nabubulol at hirap na hirap siya sa pagbigkas dito, falahu ajran, magkakaroon siya ng 2 gantimpala, at ang mga gantimpala na ito ay ang sa bawat letra na kanyang binibigkas, mayroon siyang 10 hasana rito, at sa paghihirap na kanyang dinaranas sa pagbabasa ng Quran, ay mayroon siyang gantimpala sa mga ito. So mga kapatid, huwag nating hayaan lumipas ang buwan ng Ramadan na kung saan ay hindi natin napag-aralang mabuti ang banal na Quran, hindi natin nabigyan ng oras ang banal na Quran upang hindi tayo mapabilang sa mga yaong iniwan nila at pinabayaan nila ang banal na Quran na nabanggit sa aya kanina, at kabilang sa pagpapabaya rito ay hindi mo siya babasahin at hindi mo siya isasabuhay, hindi mo siya uunawain, hindi mo ihalal ang mga halal nito, hindi mo gawing haram ang mga haram nito. Kabilang yan sa pagpapabaya sa banal na Quran, at ang banal na Quran ay magsyafaat ito sa araw ng paghuhukom, magiging kakampi mo ito. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Basahin ninyo ang Quran sapagkat darating sa araw ng paghuhukom na ito ay tagapagtanggol sa sino mang nagbasa sa kanya. Was-siyam wal Qur'anu yashfa'an, at ang siyam, pag-aayunot ang Quran ay nagtatanggol sa tao at namamagitan. Sasabihin ng pag-aayuno, Ya Rabbi, mana'atuhu, pinigilan ko siya sa pagkain at pag-inom, gawin mo akong tagapagtanggol niya. At sasabihin ng Quran, O aking Panginoon, pinigilan ko siya sa pagtulog sa gabi, binabasa niya ako sa lahat ng panahon, gawin mo akong tagapagtanggol sa kanya, fayushafa'an, sila'y pahihintulutan, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na magiging tagapamagitan ng isang tao sa araw ng paghuhukom. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.